Okay. Okay, magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Ang oras po natin ay ganap na 5:00 ng hapon, araw po ng Sabado. May 30, ano po? Last Saturday of the month of May 2026. Ngayon po tayo sa tulad po ng dati. Bago po tayo magpasimula sa ating gawain, tayo po ay dudulog sa Diyos sa pamamagitan po ng maikling pananalangin. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos. Muli kami po, Ama, ay lumalapit, nagpupuri, nagbibigay po ng parangal, pagsamba at pagdakila sa iyo. Pinagpapasalamat po namin, O Diyos, ang isang linggo na muli po na idinagdag mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ang kalakasan, kalusugan po ng pangatawan. Ama, salamat po sa mga katugunan, sa marami po naming mga panalangin na idinulog po namin sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pag-iingat mo sa bawat miyembro ng aming sambahayan. Ginagabayan mo po sila, pinapatnubayan. Ganon din po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, mga tagapakinig, Panginoon, mga patuloy na sumusubaybay sa gawaing to, Panginoon, na pinagkatiwala mo po sa akin, ay ingatan mo po sila. Sila po na mayroong mga karamdaman, idinadalangin ko po ang kumpletong kagalingan para sa kanila, kalusugan po ng kanilang mga pangangatawan. Ibangon mo sila, O Diyos, sa mga karamdamang ito. Ama, salamat po muli. Tinataas ko po ang gawain to, O Diyos, ang aking pagngangaral, O Diyos, ang aking pagsasalita. Suguin mo po ang Santong Espiritu na ilagay po sa aking mga labi ang eksaktong mga salita, mga kataga na kailangan po na marinig ng bawat sa amin ng iyong mga anak, O Diyos, upang sa ganun po ito po ay matimo sa aming mga puso at damdamin, maging bahagi naman po ng aming mga buhay na magamit po namin sa pagbibigay karangalan at kapurihan sa iyo, Diyos. Ama, minsan pa po inaamin ko na ako po ay walang kakayahan, wala po akong kaalaman. Ako po, O Diyos, ay isang hamak na lingkod mo, gagawa po, gaganap ng tungkuling ipinagkatiwala mo po sa akin sa ministeryo ng pagpapahayag po ng iyong mga salita dito po sa radio station. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan po ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Minsan pa po, una po sa lahat, okay, ang ating pong pag-aaral ay part 2. Ano po? Part 2 po ng serya na ating pinasimulan noong araw po ng Sabado, na ang titulo na inilagay ko ay yung Everything or Nothing. Basahin ko po itong pinagbasihan po natin ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ito po ay nakasulat po dito sa aklat po ni San Mateo. Mateo, kabanatang 22, pasimula po sa talatang 34 hanggang sa 37. Ganito po ang sinasabi. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Verse 35, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito po ang pagbabasihan natin ng ating pag-aaral. Ano po? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng iyong buong kaluluwa. So binigyan ko po ito ng titulo, Everything or Nothing. Kailangan lahat-lahat, 100% ang hinahanap ng Diyos. Na sabi rito ay pinakamahalagang utos. Ano po? So sa mga pagkakataon po ito, ang
ang pinakatitulo po ng ating pag-aaral ngayon ay yung Stop Skepticism and Believe. Ano po yung skepticism? Ang skepticism ay yung pag-aalinlangan, yung hesitant, yung mayroong kang doubts. Ano po? Ano ba yung doubts? Yung doubts ay yun po yung bagay na hindi ka naniniwala sa kinukwento o sinasabi maliban na ito ay iyong makita ng personal, mahawakan at maranasan mo. Ito po ang tinatawag na skepticism. No po, hindi ka naniniwala dun sa kwento. Kumbaga, hesitant, yung double-minded. No po, yung kailangan meron kang pruweba, merong matibay na pruweba upang ito ay iyong matanggap o ito ay iyong masabi na ako ay naniniwala sa sinasabi mo. Ganyan po ang ano. Ayun po yung ibig sabihin po ng skepticism. Kailangan yung ano ba ito? Hindi ka naniniwala dun sa kwento-kwento lang, dun sa sinasabi-sabi. Okay. Nung pong nakaraan, ng ating pag-aaral, ano po? Okay. Ang ating pong pinagtuunan ng pansin nung nakaraang Sabado, ganito po. Okay? Basahin po natin yung talata na pinagbasihan po natin ng ating pag-aaral nung nakaraan po na Sabado, May 23. Ano po? Basahin po natin, balikan po natin ang nakasulat dito. Aklat po ni Juan, John chapter 12, verse 1, 2, and 3. Ganito po ang sinasabi. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Verse 2, ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Yung pong pabango ay ibinuhos lahat ni Maria sa paa ng ating Panginoon. Kumbaga, binasag po niya yung lalagyan. So, doon po ay makikita po natin na lahat o everything na nandoon po sa isang lalagyan ay ibinuhos ni Maria sa paa ng ating Panginoon. At hindi lamang po yun. Napag-alaman po na ang halaga ng pabango na iyon na ibuhos sa paa ng ating Panginoong Jesucristo ay katumbas po ng 1 taon na sweldo. Isipin po ninyo, 1 year salary ibinuhos sa paa ng ating Panginoong Jesucristo. Everything! Yun po ang sinasabi na everything, walang itinira si Maria. Ano pa ang ginawa niya? Ito pong paa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay pinunasan niya. Kung ano man po kung ano po yung nasa sa kanya. Opo, yung kanyang buhok ang ginawa po niyang basahan, pampunas sa paa ng ating Panginoong Jesucristo, at ito ay kanyang nahalikan. So, doon po sa sa ginawang iyon ni Maria, ito po ay pagpapakita ng paglilingkod sa ating Panginoon ng todo-todo, ng lahat-lahat ibinigay po niya. At yung ginawa po niyang pagpunas sa paa ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po ng kanyang buhok ay pagpapakita po ng kapakumbabaan. Sa ibang talata po na ating mababasa, si Maria ay dumaan po sa likod ng ating Panginoong Jesucristo. Saka po siya lumapit sa kanyang paanan at dito po siya po ay umiyak ng umiyak at saka po niya ibinuhos yung pabango sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung po anong ginawa niya na yung pong pag-iyak ni Maria o pag-iyak po ng babae na ibinuhos po yung pabango sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Umiiyak po siya. Walang tinig, walang salita sapagkat sa kanyang paglilingkod na ginagawa na yun, ang paglilingkod po niya ay yung pagbuhos po
ng pabango sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Yun po yung ano, doon po sa aklat po ng ano, doon po sa aklat po ni San Mateo, Matthew chapter 26. Ito po ang sinasabi ko ay yung review po nung nakaraan. Ano? Doon po sa Matthew chapter 26 verse 6 at saka yung Mark chapter 14 verse 3. Ano po? Ipinakita po dito yung pretentious. Ano po yung pretentious? Kunyari. Ano po? Ang sabi po ng isa sa mga alagad, bakit sinayang? Bakit sinayang ang pabango? Sana ito ay ipinagbili upang ang pinagbilhan ay maibigay sa mga mahirap. Ang nagsalita po noon ay isang tresurero. Siya po ang taga-ingat yaman. Hindi po niya talaga nais na makatulong doon sa mga mahirap. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Ito po. Dahil siya po ang tresurero, siya po ang may hawak doon sa kabangyaman ng grupo. So, mayroon siyang balak na kupitin, bawasan yung pera. No po, yun po ang tinatawag na pretentious, as if na gusto mo niya talagang tumulong, pero sa totoo lang, hidden agenda na nakawin po niya yung mga pera na iyan na pagbibilhan. Doon naman po sa aklat po ni San Lucas chapter 7 verse 36 hanggang sa 39. Ano po? Yung pong isa sa mga Pariseo doon nagsabi na habang pinupunasan po ng babae ang paa ng ating Panginoong Jesucristo, nagsabi siya sa kanyang sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng tao ang humahawak sa kanyang mga paa. Judgmental po. No po, judgmental. Siya po ay isang Pariseo. Dapat sana siya po ang nag-i-encourage doon sa mga tao na nawala na, nalayo na sa ating Panginoong Jesucristo. Pero siya pa po ang humatol. Ano po? Hinatulan niya, hinamak niya yung taong yun na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo upang ito ay makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, kung alam lang ng taong ito na kung talagang siya ay propeta, malalaman niya kung sino at kung anong uri ng tao ang mahawak sa kanyang mga paa. Alam po ninyo, itong Pariseo na to, parang sinasabi niya na, holier than thou, mas banal ako sa tao na iyan. Hindi ko mo yan ay, ito pa sinasabi ko, hindi ko mo ikaw ay nandiyan sa pwestong iyan. Hindi ko mo ikaw ay nandiyan sa lugar na iyan. Isa kang Pariseo, isa kang leader. Mas banal ka na. Hindi ko mo ikaw ay tuwing linggo, tuwing Huwebes, kung anumang araw ang araw ng pagsimba, patuloy kang sumasamba. Hindi po nangangahulugan na ikaw ay mas banal dito po sa nagbuhas na ito ng pabango sa ating Panginoong Jesucristo. Mga leader pa mismo ang siyang humahadlang sa mga nagnanais makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng ating Panginoon, sinagot po niya yung Pariseo. Pabayaan ninyo siya. Pabayaan ninyo siya. Sapagkat ang kanyang ginagawa ay paghahanda niya sa aking paglilibing. Kanina pa kayo dito, kanina pa ako dito, wala man lang nag-offer sa inyo na hugasan ang aking mga paa. Pero ang babaeng ito, kanina pa siya nandito, patuloy niyang ginahagkan ang aking mga paa. Tumulo ang kanyang mga luha at ito ay kanyang pinupunasan. Ang ginagawa niyang ito ay mababanggit din sa mga darating na panahon pag ipinangangaral ang patungkol sa ganito. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang ibig niya sabihin doon? Ang ibig po sabihin ng ating Panginoong Jesucristo doon, hindi siya after doon sa mga nakaraan mo. The Lord God, the Lord Jesus is after on what you are today. Hindi yung ano yung ginawa mo dati. Sabi nga po din sa Biblia, Isaiah 64. Sabi nga po na ang mga gawa mong mabubuti doon nakaraan ay katulad lamang ng maruming basahan. Kaya wag mong ipagmalaki yung mga nagawa mong mabuti nung nakaraan. Ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ka ngayon. Kung mag-rapture ba ngayon,
Natitiyak mo ba sa iyong sarili na ikaw ay makakasama? Kung hatulan mo ang iyong kapwa, nagnanais na makapagbalik loob, nagnanais na maglingkod sa Diyos, pero isinusumbat mo sa kanya, pinapaalala mo sa kanya na ikaw ay makasalanan, ikaw ay marami. Dati kang ganyan, dati kang ganito. Dati mong ginagawa yan. Hindi po mahalaga sa Diyos yung nakaraan. Ang mahalaga sa Diyos, ang mahalaga sa Panginoon ay yung ano tayo ngayon sa kanyang harapan. Huwag po tayong maging judgmental. Huwag po tayong maging pretentious. Kunyari, mahal mo yung tao. Kunyari, gusto mo siyang tulungan. Pero deep inside, meron ka palang hidden agenda na siya ay iyong dadayain. Judgmental. Walang ginagawa yung tao, nagnanais makapaglingkod sa Panginoon. Pero ang dami mo sinasabi. Ang dami mong inuukil-kil. Ang sabi niya, kung alam lang nito, kung sino at kung ano. So yung buhay niya nakaraan ang kinakalkal. Nasa limot na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po sa Biblia, ang kasalanan ay itinapon na niya sa malayo. Sabi po sa aklat po ng Korinto, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa lang bagong nilalang. Yun po ang ano. Kailangan po maintindihan natin, maunawaan po natin. Ang sabi nga po dito, kung ikaw ay maghatol sa iyong kapwa, bakit? Ang tanong ay ganito, ikaw ba ay nakakatiyak na malinis ka? Ikaw ba ay nakakatiyak na ikaw ay walang kasalanan? Ikaw ba ay nakakatiyak na wala kang ginawang mali? Ang sabi nga bago mo tingnan ang puwing ng iyong kapwa, tingnan mo muna ang sarili mo, manalamin ka. Stop judging others. Kaibigan ko. Okay, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aral dito sa part 2. Stop skepticism and believe. Opo? Opo, yan. Sabi nga po rito wag kang mag-alanganin, huwag kang magduda. Yun. Do not doubt. Do not be hesitant. Huwag kang yung double-minded. Ano po? Yung hindi paniniwala o unbelief. Ang tanong na dapat sagutin ay ganito, do you really believe in Jesus Christ? Okay. Do you really believe in Jesus Christ? Do you really believe in God? Dito po sa aklat po ng Ikalawang Hari. Ano po? Dito po sa aklat po ng Ikalawang Hari. Chapter 7, verse 1. Ang Samaria po, ano po? Ang Samaria po ay nakaranas ng kahirapan, paghihirap. 2 Kings chapter 7. Ano po? Ang Samaria po ay nakaranas po ng kahirapan. Ito po ay talaga namang sobrang hirap. Ang sabi nga po doon, yung isang ulo ng asno o isang ulo ng hayop na ano ay nagkakalaga ng okay. Thank you, Lord God. Chapter 7, verse 1. Ganito po ang sinasabi. Sign po natin para hindi po hindi mo yung okay. Chapter 7, verse 1. Ganito po ang sinasabi. Okay. Then Elisha, hear the words of the Lord. Thus says the Lord. Tomorrow. Okay. Thank you, Father God. Ngayon, si Eliseo po ay inutusan ng Diyos. Doon na sabihin po doon sa hari po ng Samaria na sa araw ng bukas ay makakabili ng harina. Ano po? Ang Diyos po ang nagsabi kay Eliseo na ipaalam sa hari ng Samaria. Ano po? Na makakabili sila ng fine flour shall be sold for a shekel and two seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Yung pong bagano na para bagang yung isang takal ng harina ay mabibili sa murang halaga. Ito po ay napakahirap.
na dapat na mangyari, na hindi po ni matanggap nung kapitan ng hukbo nung Samaria. Ano po? Ang sabi po niya, narinig po niya na ito po ay sinabi ni Eliseo, na sabi, ito ang pinasasabi ng Diyos, ni Yahweh, na sa araw ng bukas ay makakabili kayo ng harina, ng sibada sa ganito kamurang halaga. Sumagot yung kapitan, ang sabi niya, kahit buksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit, hindi iyan mangyayari. Okay, ano po ang ibig sabihin nito? He doubts the words and promises of God. Sabi po rin, number 1 point. Point number 1, do not doubt God's word and promises. Ang nangyari po, ang kasunod po na na kwento doon, mayroon pong 4 na ketongin. Sila po ay pumasok doon sa lugar po ng mga kaaway. Ano po? Sila po ay pumasok doon po sa lugar ng mga kaaway. Doon po sa Samaria. At nakita po nila na walang tao doon sa Samaria. Ngayon, okay. Ganito po yung sinasabi na Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate. They said to Anad, why are we sitting here until we die? If we say, okay, meron pong 4 na ketongin doon. Nag-usap sila, kung tayo ay mananatili dito sa lugar na ito, tayo ay mamamatay sa gutom, kasi po sila ay nasa labas sila po ay nasa labas ng Samaria. Sinirado nga po kasi yung gate dahil talagang tagutom. Ang sabi po nila sa isa't isa, kung maghihintay tayo rito ay mamamatay tayo. Kung papasok tayo doon sa lugar ng mga Syria, mamamatay din tayo. Pero kakain tayo. Ang sabi nila, punta tayo doon sa lugar ng mga Syria. So, napagkayarihan po ng 4 na ito, sila po ay nagpunta doon sa kampo ng mga Syria. At pagdating po nila doon, walang mga tao, wala asin, walang sundalo, sapagkat sila po ay nakarinig ng mga yabag ng mga pakaraming mga kabayo. Natakot po sila. Iniwanan po nila ang kanilang kampo, iniwanan nila ang lahat ng kanilang mga tinatangkilik doon, mga pagkain, mga kabayo, mga kamelyo, lahat po ng mga ginto, pilak, at lahat po ng mga pagkain nila. So ito po ay sinamsam ng mga ketongin. Sila ay kumain at sinamsam po nila yung mga gusto nila. At ito po ay tinago nila at sila ay bumalik. Muli silang kumain at sila ay sinamsam po nila ang muling Pero napag-isip-isip nila, mali itong ginagawa natin. Kailangan ipaalam natin doon sa ating mga kasamahan sa Samaria. Sabihin natin sa mahal na hari. At sila po ay pumunta doon sa Samaria. Sinabi doon sa hari. At ang hari ay nagpapunta doon. Nakita po nila na totoo yung sinasabi po ng mga ketongin. So, yung pong mga pagkain na nandoon sa kampo ng Syria ay kinuha po ng mga Samaria. So, kumbaga, bumaha at umagos ang napakaraming mga pagkain. Yung pong kapitan na hindi po naniwala doon sa sinabi ni Eliseo, nakita po niya na umaagos, dumadagsa ang mga pagkain doon sa napakamurang halaga. Pero hindi po niya ito natikman. Ito ang sinasabi rito, do not doubt the word of God. Pag sinabi ng Diyos, gagawin po niya. When God said it, God will perform it. God will execute it. God will transpire it. Ano po? When God said it, yes. Doon po sa sa ating pong Panginoong Jesucristo, nung siya po ay naglalakbay, siya po ay nakasakay sa bangka, kasama po ng kanyang mga alagad, at meron pa pong mga kasabay na iba pang mga bangka. Naglalayag din.
kasabay po nilang naglalayag. Natulog po ang ating Panginoong Jesucristo. No po? At sa kanyang pagkatulog, dumakas ang napakalakas na bagyo. Bagyo talaga doon po sa dagat na kanilang kung saan po sila naglalayag. Nagkagulo po yung mga disipulo. Yung mga disipulo, sila po ay mga veteranong mga mangingisda. No po? Sila po ay veteranong mangingisda. Pero sila po ay natakot. Ang sabi nila, ginising po nila ang ating Panginoon Jesucristo, hindi ka ba natatakot na tayong lahat ay mamamatay? Malulunod tayo. Paano silang malulunod? Sila po ay mga veteranong mga mangingisda. Alam nila ang takbo ng dagat, alam po nila ang takbo ng tubig. Pero sila po ay nagkaroon ng takot. Nakalimutan po nila na ang kanilang kasama ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ginising po ito. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay tumayo. Sabi niya, hinarap po niya yung dagat, hinarap po niya yung bagyo. Tigil! Sabi niya. Ang dagat po ay biglang tumigil sa kanyang pag-aalimpuyo. Namangha ang mga disipulo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, napakaliit ng inyong pananampalataya. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Sinabi ko po sa inyo na pag sinabi po ng Diyos, ito po ay mangyayari, ito po ay magaganap. Yung po nakasulat sa Biblia na sinabi ng ating Panginoon, ng ating Diyos, I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Nasa aklat po yan ng mga Hebreo. Hebreo, kabanatang 13, talatang 5. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Ito po ay sinusugan. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 37, talatang 25. Ito po. Ang sabi po ni Haring David, magmula sa aking pagkamata hanggang sa aking pagtanda, sa mga anak ng Diyos ay walang nabalita na sila ay naging hampas lupa. Kaibigan ko, paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Meron po ba kayo nakita ng mga Kristiyano, mga tunay na mga mananampalataya naglilingkod sa ating Diyos na sila po ay sumala sa oras? Na sila po ay nakaranas, na sila po ay magutom, na sila po ay hindi kumain ng ilang araw. Kaibigan ko, sabi po sa Biblia, ang mga leon at mga tigre doon sa parang ay magugutom, subalit ang mga anak ng Diyos, hindi sila magugutom. Mas mahalaga ang tao kaysa mga hayop na yan. Sabi nga po ang mga ibon sa mga puno, ang mga ibon sa kalangitan, bawat isa sa kanila, pag namatayan, alam ng Diyos. Iniingatan sila ng Diyos. Tayo pa kaya ng mga tao, mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Kaibigan ko, pag may mga problema, may mga suliranin, dinudulog po natin yan sa Diyos. Bakit? Sapagkat sinabi po niya sa kanyang mga salita, tumawag kayo sa akin at kayo ay aking tutugunin. Tapos ngayon, ikaw ay nagdududa. Hindi mo pinapaniwalaan, nag-aalinlangan ka sa mga salita ng Diyos. Pero pag mayroong mga problema, mayroong mga suliranin, ikaw ay dumadalangin sa Diyos at ikaw ay kanya tinutugon. Pag ikaw ay mayroong sakit, tumatawag ka sa Diyos. Nagkakaroon ng kagalingan. Pag mayroong mga problema, mga suliranin, mayroong mga kinakaharap na mga problema na hindi mo makaya, itinudulog mo sa Diyos at dahil sa sobrang bigat ng problemang iyan, sa dami ng problemang iyan, hindi ka na nga makapagsalita, umuungol ka na lang, umungoy-ngoy ka na lang. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng iyong puso at damdamin. Ang sabi nga po sa Biblia, bago ka pa magsalita ay alam na ng Diyos. Sabi po sa Biblia, habang sila ay nagsasalita, tutugunin ko
ang kanilang mga panalangin. Kaibigan ko, huwag mong pagdudahan ang salita ng Diyos. Believe it 100%. Ang sabi po doon sa titulo natin, everything or nothing. Sa ating pananalig, sa ating pananampalataya, ibigay po natin ang buong buo. Ang sabi po doon, love your God with all your heart. Sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos, ibigay po natin ang ating kabuuan, ang buong puso po natin, ang buong kalakasan po natin, ang lahat po ng ating makakaya ay ibigay po natin. Maraming problema, maraming suliranin, oo. Maraming mga hadlang, oo. Hindi po natin yan maiiwasan, hindi po natin yan mapipigilan, sapagkat yan ang gawa ng kaaway, ang tayo ay pigilan niya. Pero, dahil ang Diyos ang kakampi natin, hindi po tayo kayang talunin ng ating kaaway, sapagkat ang sabi po sa Biblia, greater is He that is in me than he that is in the world. Ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay nandito po sa ating puso, sa ating damdamin. So, siya po ay palagi pong nating kasama. Hindi po niya tayo iniiwanan, hindi po siya lumalayo sa atin. Kaya po yung mga problema, yung mga suliranin, wala po yan. Ang sabi nga po, greater is He that is in me. Kahit na gaano kalaki ang problema mo, mas malaki pa rin ang Diyos na nasa sa iyo. Do not doubt the word of God. Do not doubt the promises of God. Ano po? Ang Diyos po ay hindi po magpapabaya. Ang Diyos po ay hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwanan. Never po niya tayong iwawaglit sa kanyang isipan. Ang sabi nga po niya malilimot ba ng ina ang kanyang anak? Kung merong mga ina na malilimot sa kanyang mga anak, ako ay hindi ko kayo lilimutin sapagkat ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aking mga kamay. Paano po tayong kalilimutan ng Diyos? Nakatato sa kanyang mga palad ang ating mga pangalan. Kaya pag may problema, may suliranin, huwag mong pagdudahan ang Diyos. Sinasabi ng iba, ang tagal ko na nagpipray Hanggang ngayon, hindi pa tinutugon ang pagtugon ng Diyos. Ano ba ang hinihingi mo? Ang hinihingi mo ba ay para sa ikatitibay, ikatatag ng iyong pananalig at pananampalataya? O ang hinihingi mo para makapagyabang ka lang? Humihingi ka ng pera sa Diyos, hindi mo naman kailangan yan. Ang hinihingi mo ay needs. Ang wants. Wants ang hinihingi mo. Gusto ko ito. Dapat ang hingin mo kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi yung basta lang hingi. Sabi nga po sa Biblia, hindi kayo nakakatanggap kasi hindi kayo humihingi. Humihingi nga kayo, pero ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Talagang hindi po magkakaroon ng katugunan ang inyong mga panalangin. Panginoon, bigyan mo po ako ng pera para sa ganun, maisaplak ko sa pagmumukha ng taong yan ang pera. Gusto mo mapahiya yung kapwa mo dahil sa katugunan ng iyong mga panalangin. Ang panalangin ay yung nakapagbibigay kapurihan, karangalan sa Diyos. Panginoon, pagalingin mo po ako sa aking karamdaman, O Diyos. Alam ko, O Diyos, ikaw po ang aking dakilang manggagamot. You are our Jehovah Rapha. You are our great healer. This is for your glory, O God. For your glory, O God. Pagalingin mo ako, Panginoon, para makita ng mga taong ito, Diyos, na ikaw ay kumikilos, tumutugon sa aking mga panalangin. Kagalingan po, O Diyos. Yan po ang mga panalangin na tinutugon ng Diyos. Ang tinutugon ng Diyos na, lalong-lalo na yung, Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali. Yan ang unang-unang tinutugon ng Diyos sa atin, mga kahilingan. So, sabi nga po, do not doubt. Ito po, huwag mong pagdudahan ng mga salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako. Sabi nga po, uulitin ko lang.
Yung po sinabi ni Haring David, magmula sa aking pagkabata hanggang sa aking pagtanda, sa anak ng Diyos, walang nabalita na naging hampas lupa. Wala pong magugutom sa atin. Wala pong magiging palaboy sa atin. Ang Diyos po ang magpapala, mag-iingat sa atin. Okay. So give your everything. Believe in the promises and the words of God. Number 2, do not steal from God. You do not steal from God. Sa aklat po ng sa aklat po ng mga gawa, dito po sa kabanatang 4, pasimula po sa talatang 32 hanggang sa 37. Ang laman po nito ay ganito. Acts chapter 4, verse 32 hanggang sa 37. Pinapakita po doon na ang mga kapatiran, sila ay hindi nagkukulang sa kanilang mga pangangailangan sapagkat ibinebenta ng iba yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga tirahan at idinadala sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay pinaghahati-hati, hindi po sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay dinadala doon po sa mga lingkod ng ating Panginoon. Doon po sa mga disipulo. At ito po ay kanilang pinaghahati-hati. Binibigyan po ng sapat ang mga naglilingkod sa Diyos. Hindi po nagkukulang ang bawat isa. Sagana po ito. Sagana po ang bawat naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, pagdating po dito sa chapter 5, meron pong mag-asawa na naging iba po ang naging takbo ng kanilang kaisipan. Ito pong si Ananias at si Safira. Sila po ay mayroong bahay na ipinagbili. Dapat po yung pinagbilhan ay dadalhin po doon sa mga apostol, doon po sa mga lingkod ng Diyos. Ilalagak po doon. Ang ginawa po ni Ananias at ni Safira, sila po ay nag-usap. Kumuha po sila ng isang bahagi. Kumuha po sila ng bahagi doon sa napagbilhan nila. At ito pong binawasan nila ay dinala sa paanan ng mga apostol. Ang sabi po sa kanila ng lingkod ng Diyos, ito lang ba ang napagbilhan ng inyong bahay? Ang sabi po ni Safira, opo, yan lang po. Ang sabi po niya ng lingkod ng Panginoon, bakit nagsinungaling kayo? Hindi kayo sa tao nagsinungaling, kundi sa Panginoon. Alam po ninyo, itong mag-asawang ito na si Ananias at si Safira, sila po ay binawian ng buhay. Opo. Sila po ay binawian ng buhay. Dito po, basahin natin para mapag-unawa po natin. Acts chapter 5 po. Acts chapter 5. Ganito po ang sinasabi. Doon na po tayo sa chapter 1. Chapter 5. Ganito po ang sinasabi. Mayroon namang mag-asawa na nagbili rin ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Binawasan ni Ananias ang pinagbilhan. Kaalam ang kanyang asawa at bahagi lamang ang binigay sa mga apostol. Ninakawan nila. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Nang hindi pa naipagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang may pagbili na, hindi ba iyo ang pinagbilhan? Bakit mo pa naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling. Alam po ninyo yung pinagbilhan po nila, konti lang po ang
Sa kanila pa rin naman yung yung pinagbilhan. Kumbaga, caretaker lang po yung mga apostol. Ang sabi po ni Pedro sa kanya, hindi ka sa tao nagsinungaling. Ano po? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya ay patay na bumagsak. At lahat ng nakakarinig sa pangyayaring yun ay sinidla ng matinding takot. Talagang matatakot ka, isipin mo. Nanakawan mo ang Diyos, ikaw ay mamamatay. Nanakawin mo yung pera para sa gawain ng Panginoon, ikaw ay mamamatay. Alam po ninyo kung ano po yung ginawa po ng mga apostol, ng mga lingkod na everything ginawa po nila nang ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pong feeding of 5,000 and 4,000. Alam po ninyo doon sa feeding of 5,000. Ano po? Yung pong mga lumabis doon, hinihatid pa nila, binigay po nila sa ating Panginoong Hesukristo, nandoon. Alam po ninyo, sa gawain ng Panginoon, pag merong mga gastos yan, merong Google, ano po, mga bayarin. Ibalik mo yung sukli. Pag hindi mo ibinalik yung sukli, ninanakawan mo ang Diyos. Kinukupitan mo ang Diyos. Wala kang pagkakaiba kay Judas. Kaibigan ko, baka matulad ka kay Ananias. Pagkarinig doon sa salita ni Pedro, siya ay bumagsak at patay. Yan po, huwag mo nanakawan. Si Judas, ninakawan niya ang ating Panginoon. Thank you, Lord God. Sa ating po paglilingkod sa ating Panginoon, bigay po natin ang ating kakayahan. Ibigay po natin ang ating pinakamabuti. Ano po? Yung po mga lingkod ng ating Panginoon. Ibinigay po nila ang lahat-lahat sa kanila. Ang sabi nga po ni Pedro sa ating Panginoon, Panginoon, ano po ang para sa amin? Iniwanan namin ang lahat at kami po ay sumunod sa iyo. Sabi ng Panginoon sa kanila, pagpapalain kayo na higit pa, 100 beses kayong pagpapalain. Napakabuti po ng Diyos. Isa lang ang gagawin mo, pero ang balik niya sa iyo ay 100 beses. Ano po? Yung po mga alagad ng Panginoon, itinalagaan nila ang kanilang buhay. 100%, everything, they gave everything to God. All their hearts, all their strength, all their might, and all their mind. Si Apostle Juan, no po, sa kanyang paglilingkod sa ating Diyos, sa kanyang pangangaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ang ginawa po sa kanya, itinapon po siya dun sa kumukulong langis. Pero hindi po siya nagsisi. Pagkatapos po nun, itinapon po siya doon sa Patmos. Si Juan po ay hindi po namatay doon sa pagtapon nila sa kanya, doon sa kumukulong langis. Namatay po siya dahil sa katandaan. Siya po ang sumulat doon po sa aklat ng pahayag. Opo. Si Pedro, ibinigay niya ang lahat ng kanyang kalakasan, ang lahat ng kanyang kaalaman. Ibinigay po niya. Pero si Pedro po, siya ay pinatay. Crucified. Upside down. In Rome. Si Emperor Nero po ang makapangyarihan noon. Peter was crucified upside down. Si Andres na kanyang kapatid, he was crucified upside down also in Greece. No po? Kaya po doon sa Greece, mayroon pong lugar doon na St. Andrew's Cross.
No po? St. Andrew's Cross. Si Philip, ang mga lingkod ng Panginoon. Philip was also crucified upside down in ancient Greece of Hierapolis, modern-day Turkey. Turkey po, si Philip. Ganun din. Si Bartolome, ito po ang pinakamatindi, ito po ang pinakamahirap. Sa iyong paglilingkod sa Diyos, everything you give to God. Ano po ang ginawa kay Bartolomeo, kay Nathaniel? Nathaniel was skinned alive. Binalatan po siya ng buhay. Pagkatapos po, siya ay pinagputol-putol. Yan po ang mga lingkod ng Panginoon na nagbigay sa kanila na they gave everything to God. Wala po silang itinago. No turning back. Si Mateo, ano po? He was martyred in Ethiopia. He was beheaded, stabbed. Mira, sinaksak tapos pinugutan ng ulo. Yan po ang mga lingkod ng Panginoon that they gave everything. They gave all things what they have. Si Thomas, yung tinatawag na doubting Thomas. But that is unfair to call Thomas doubter. He was martyred in India. Ano po? Tinuhog po siya ng sibat. Si Thomas, siya po, okay. Bible trivia, Thomas is the first among the disciple to call Jesus God when he said, "My Lord and my God." Si Thomas po siya ang nagdududa noon na sinasabi nila. Hindi po siya nagduda na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay. Gusto lamang po niya na makita ang ating Panginoon, na personal po niya makita. Hindi po siya naniniwala doon sa kwento-kwento. Gusto niya, personal po niya makita. At nung makita na niya ang ating Panginoong Kristo, ang sabi po niya, "My Lord and my God." Ang Panginoon ko at Diyos ko. He was the first. Hindi po siya duwag. Siya po ay nangaral patungkol sa buhay na Kristo. He preached the living Jesus. He started a church in India and he was martyred in India. Yun nga po, pinatay po siya sa pamamagitan po ng sibat. Si Judas Thaddeus, si Judas Thaddeus at saka ito pong si Simon the Zealot, ano po? Simon Makabayan, sila po ay pinatay din sa kanilang pangangaral doon sa Syria, doon sa Turkey at saka sa Persia. Sila po ay nangaral, pero sila pong dalawa ay pinatay din. Ang pinakahuli, ito pong si James, si Santiago. He was the first to put to death by King Herod Agrippa, beheaded in Jerusalem. My friend, my brothers, my sisters, are you willing to give everything to God? Are you willing to give everything, all you've got, in serving God? With all your heart, with all your might, with all your strength. Ito pong mga lingkod ng Panginoon na ito. Ibinigay po nila ang lahat-lahat sa kanila. Kaibigan ko, ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Hindi po yung halfway lang ang paglilingkod. No? Pag halfway lang, katulad po na nabanggit ko nung dati na church ka ng church, attend ka ng church, wala namang pagbabago sa buhay mo, huwag ka na mag-attend. Do not go to church
if there is no changes in your spiritual life, sayang lang ang pagod mo, sayang lang ang gastos mo, sayang lang ang pagpunta mo sa church, paimpyerno ka pa rin. Kung maglilingkod ka, paglingkod mo na. Do not be judgmental. Do not be pretentious. Do not steal on God. Do not doubt the words and promises of God. Everything or nothing. Yun po ang mensahe ng Diyos sa bawat isa atin. Maglilingkod ka ng buong buo o huwag na lang. Anyway, pierno din ang bagsak pag ikaw ay hindi naglilingkod ng ayon sa kanyang kalooban. Purihin ang Diyos, tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa mga pagkakataong ito na binigay mo po sa amin, O God. Lord, makapag-aral po kami ng isang bahagi ng iyong salita, O Diyos, Panginoon. Sa amin po paglilingkod, nais po namin, O Diyos, na ibigay po ang buong buo, O Diyos, ang lahat ng aming kakayahan, lahat po ng aming kaalaman, lahat ng aming kalakasan, ang aming kaisipan, ang aming puso at damdamin, O Diyos, Ama. Nais po namin na ikaw po ay aming makaharap ng mukhaan pagdating po ng araw ng paghuhukom, O God. Lord, we want to meet you face to face, O God. Lord, nais po namin ito, O Diyos, ay makamit po namin ang buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa bawat isa na maglilingkod ng buong katapatan. Diyos, purihin ka, sambahin ka. Muli itinataas ko, O Diyos, sa dakilang pangalan, Ama, ang patuloy po na mga nakikinig, mga nanonood na sumusubaybay sa gawain to, saan man po sila naroon sa bansang Pilipinas at maging sa lahat ng sulok ng mundong ito na aabot po ng ministeryong ito. Purihin ka, O Diyos, Ama. Dalawin mo po sila, padamo po sa kanila, kailangan kanila bilang Diyos tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Minsan po, O Diyos, itinataas ko po ang gawain to na ikaw po ang mga parangalan, ikaw po maitaas, madakila. Ito po, O Diyos, ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Okay, ang oras po natin ngayon ay alas 5:50, 5:52, 8 minutes more to go. Okay, meron po tayong mga gawain dito po sa Tarlac. Unang-una po, dito po sa District 4, Cantarilla, ano po, sa may San Manuel. CEMI San Manuel, sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Doon po yan sa may likod po ng ng police station. Ano po. Tapos po doon sa medyo bandang doon sa Herona. CEMI Herona, Bagong Bayan. Opo, Bagong Bayan. Opo. Okay, CEMI Herona, Bagong Bayan. Sa pangunguna naman po yan ni Pastor Jeff Benson. At doon sa medyo malayo-layo, CEMI Kagumitan Akusilian, Tuwao, Cagayan Valley. Ang layo, ano po? Ganyan po ang salita ng Diyos. Maski saan nakakarating, mas yun na sa pinakaliblib na lugar. Doon po sa CEMI Kagumitan Akusilian, Tuwao, Cagayan Valley, sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Pagkipanambahan po kayo sa kanila. Samahan po ninyo sila sa kanilang pananambahan. Tinitiyak ko po sa inyo, mararanasan po ninyo ang makapangyarihang presensya at kapangyarihan ng Diyos doon sa mga gawain yun. Purihin ang Panginoon, sambahin ang Panginoon, kilalanin siya bilang Diyos tagapagligtas po ng inyong mga buhay. Salamat po ng marami hanggang sa June na pala sa susunod na po. Okay, may pasukan na, malapit na eskwela. Opo, okay. Maraming salamat po. Then again, God bless us all. Amen.